Magandang umaga po sa lahat po ng mga Kagayanos. Narito po ang ika-4 na episode ng ating pong Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. At ngayong araw po, ating pong tatalakayin ang buhay naman ng mga student leaders. At ngayon po ay makikita natin maya-maya sa ating pong talakayan, makikita natin at malalaman natin ano ba ang kanilang mga experiences, ano ba ang pinagdadaanan nila, ano ba ang buhay na meron sila bilang mga student leader. So antabayanan po natin sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips mula kay Gov Mamba. Kumain ng masustansya dahil makakatulong ito sa iyong pag-aaral. Masustansyang pagkain ay nagbibigay ng enerhiya na kailangan sa pangangatawan, pag-iisip, emosyonal at pang-social, lalo't kung kayo ay nag-aaral. Makakatulong din ito upang makaiwas sa sakit, lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya mga bata, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ingat lagi. At nagbabalik po tayo sa ating pong talakayan dito po sa ika-4 na episode, ang buhay ng student leaders. So ngayon po, atin na pong kikilalanin ang ating mga panauhin. So simulan po natin sa una nating panauhin. Sino bang mauuna sa inyo? O sige sir, ikaw na. Go ahead. So maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa ating programang ito. Salamat po sa ating librarian, Sir Pinto. At of course, kasama ko rin ang ating isang kasamahan po sa ating industriya ng student leader. At ako po si Harry Alegado po at ako po ay pinanganak po sa Pamplona, Cagayan. At ngayon po ako po ay nag-aaral dito sa Tuguegarao City, taking up Bachelor of Science in Hospitality Management. At ako po ay nag-aaral sa University of Cagayan Valley. Yan, thank you. Ngayon naman, punta tayo po sa ating pangalawang inimbitahan. Sige, go ahead, sir. Thank you, Sir Mike. Ayan, bago ko po ipakilala ang aking sarili, ay nais ko lamang pong batiin ang lahat na ako po ay Ilocano, kaya naragsak kapag nagkasangay ti probinsya tayong Cagayan as we celebrate our Agaw na Cagayan. Ayan, at sana po ay masaya kayo kasi isang taon na naman po ang naabot at narating ng ating probinsya. Ako nga po pala inyong kapuso at kapwa Cagayan, allow me to use that introduction, Raymar Oloraza Olivas, at ako po ay nag-aaral sa Cagayan State University Carig Campus, kumukuha po ng kursong komunikasyon o yung tinatawag po nilang Bachelor of Arts in Communication at masaya po kung naglilingkod sa ating mga kapwa Cagayano dahil yun po ang kailangan ng nakararami ngayon. Yan. Okay. So, maraming salamat sa introduction ninyo. Siguro, umpisahan na natin yung bakbakan. Yung unang tanong natin, pakilarawan ninyo ano bang klaseng buhay meron kayo right now bilang mga estudyante muna. Mamaya na yung student leader. Okay, sir. Yes. Siguro, ang pagiging isang estudyante ngayong panahon ng pandemic, masasabi ko, base sa aking mga karanasan, na talagang napaka-challenging. Kasi, syempre, andyan na yung pagiging student leader natin. At andyan yung pagiging isang normal na estudyante natin. Ang daming mga requirements, sandamakmak na requirements ang mayan. But we need to be strong, sabi nga nila. We need to thrive, sabi nga nila. Para, alam mo yun, makamit natin, maabot natin, mapunto natin kung ano yung pinupunto natin. Kasi yun dapat yung focus natin yun as student leaders. Kaya masasabi ko, kung i-describe ko ito, napaka-challenging talaga po mga kaibigan. Okay. So, talagang mahirap maging estudyante sa ngayon. Tama, sir. So, ramdam ko din yan kasi nga, kahit nga kami dito sa library, hirap din kami, especially on, yung pag-imbita ng mga kliyente. So, yan. So, si Sir Harry naman, pakilarawan naman yung buhay mo ngayon bilang estudyante ng UCV? Ayan, so ngayon po, nandito tayo ngayon at alam po nating lahat sa ating mga kababayan na bilang isang estudyante po ngayon na nandito at sa mga aking nakakaharap ng mga estudyante, lubos po ang ating mga nadaramang mga pagsubok sa panahon ng pandemya.
ika nga, meron naman tayong mga iba't ibang parte sa buhay na kailangan nating maging matatag at kailangan din nating maging buo ang ating puso. Dahil kung alam naman natin na tayo ay may patutunguhan, ang buhay natin ay tayo mismo ang magagay sa ating landas. Ngunit, sabi nga, walang masama kung may pangarap. At kung may pangarap tayo, tayo ay gagawa mismo ng paraan. Kung tayo ay dasal lang ng dasal at wala tayong ginagawa, yun ay walang kapatutunguhan. Kaya bilang isang estudyante ngayon, mahirap po. Pero karamihan sa ating lahat ngayon ay kapos. Dahil lahat po tayo ngayon ay naapektuhan, mapa-ekonomiya, mapa-pag-aaral at mga trabaho. Marami pong nawalan at nawalan talaga ng pag-asa. Ngunit bilang isang estudyante, hindi ko po naisip yon na hadlang ang pandemya kasi kung gusto, may paraan. Kaya ako naman, ang aking paraan ngayon ay kundi hikayatin ang bawat estudyante na mag-aral. At tulad nga, ako po ay isang buhay ng mga mamamayan na kung saan ako po ay isang scholar din ng bayan natin na yun po, dun po tayo kumakapit. At alam ko, marami din po ang mga scholar dito. So, yun po ang aking buhay at maging simple lamang tayo ngayon hanggat may kakayanin natin. Okay, so 'di ba parang Miss Universe yung kanilang mga sagot sa atin, ano? But anyway, eto, tanong lang. Malamang maraming nagtatanong diyan, kumusta ang lagay ng puso ng bawat isa sa inyo? O yan, sigurado yan. Wala yan sa ano po, ano? Pero gusto kong malaman, baka marami pong nag-aabang. O, sinong mauuna sa inyo? Ikaw na partner. Alam Alam mo, mo. okay, bago po natin ituloy yon, dadagdagan ko pa. Maliban sa kumusta ang mga puso nitong dalawang mga student leaders natin, paano nyo binabalanse ang lahat? Mula sa pag-aaral hanggang doon sa pagiging student leader and of course, a lover kung meron man. O sige, go ahead. Sa totoo lang, sir, parang hindi talaga natin napaghandaan yung katanungan na yan. Biglang na blank yung aking pag-iisip, but we will try to answer that Yeah, okay. the best way na makakaya natin, sir. Sa totoo lang, sir, no, ito yung isa sa mga pinag-uusapan siguro ngayon sa buhay ng mga estudyante, sa buhay ng mga kabataan, itong status ng ating mga puso. Yes. Kasi para bagang napakahalaga sa atin o napaka-big deal ba sa atin na may masasabi tayong may jowa ko, taken na ako, committed na ako. Alam mo yung ganun, sir? Tapos kapag nalalaman natin minsan na may BF na, may GF na si ganito yung barkada natin, para bang kaming makabataan sa ngayon, napre-pressure, di ko alam kung ganun din sa kapanahonan nyo, sir. Pero ganun kasi yung status natin ngayon sa ating henerasyon. Pero ako naman, sir, masasabi, yung estado ng aking puso ay masaya. Masaya hindi dahil may jowa ko. Actually, I am single, guys, and kung meron man dyan, pero yan kayo lang. Mag-aral muna tayo, ha. Ayan, single ako, sir, at masaya ako na single. Okay. Kasi masaya akong tinutupad ko yung mga pangarap ko. Masaya akong nasa pagtahak ako sa kung ano yung nakikita ko, kung ano yung gusto kong maabot sa mga susunod na taon, sa mga susunod na araw ng aking buhay. At masaya ako kasi andun yung fulfillment sa puso ko, sir. Okay. Bilang isang estudyante. Kasi yun nga, yung season ko ngayon ay isang estudyante, so kailangan kong mag-aral ng mabuti. Eh siguro kapag graduate na ako, kasi magfo-fourth year na ako, yung season ko, magkakatrabaho na ako, yung professional, at pwede ko nang isingit yung love life na yan, Love eh di why not, di ba, sir? Okay. Ayan. Sige, yan. O, go. Ay, si Mr. Harry naman. Ito, Ayan. interesado Siyempre, hindi ako dito, magpapatalo sa sagot ko, partner. So, kung siya po ay single, ako po ay tripleng single from Split and Ingron po. Yan. Ayan. So, ako po ay isang member po ng LGBTQ community at I'm proud of that po. So, sa ngayon, sa mga kapwa ko LGBTQ dyan, alam natin lahat na tayo po ay nais nating hangarin ang isang malayang kultura natin na kung saan alam naman natin na ang puso natin ay nagmamahal lamang din at nasasaktan. Ngunit, ang puso ko po ngayon ay nagmamahal at ito po ay hindi lamang nagmamahal sa isang tao, ngunit nagmamahal sa mga kapwa tao. Na kung saan ang aking puso ay buong-buo. Buong-buo as estudyante, pero buo rin ang aking puso
bilang isang taong magseserbisyo sa aking kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. At ngayon po, ang puso ko ay single po talaga, tulad nga ni sabi ni partner Rimar kanina na single po talaga siya. Pero masasabi ko po na people come and go. Ay, Kung tayo man ay masaktan, alam naman natin na siguro hindi yun ay para sa atin. Maraming mga dadaan lang sa atin, pero sabi nga, kung may pinagdadaanan ka, daanan mo lang, wag mong tambayan. Kaya ako po, ito lang, happy-go-lucky ako. Pero kung mayroon mang yung isang taong magmamahala sa akin, alam ko na yung taong iyon ay parating pa lamang. At kung sino ka man, wag ka nang magparamdam. Lumapit ka na. Okay, wag na daw kayo magparamdam, lumapit na kayo, ano? Anyway, so enough with this discussion, ano? Kasi itong introduction natin pang personal ito if you notice. Yung mga personal na information. Kaya naman po sa ating pagbabalik, tatalakayin na natin yung medyo mas seryosong usapan pagdating sa student leadership. So sa aming pong pagbabalik, abangan po ninyo ang sagot nitong dalawang magagaling na mga student leaders natin. At alam ko marami kayong matututunan sa aming pong pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov Mamba. Huwag mag-rely sa Google, magtanong sa librarian. Maaring ang mga impormasyon makukuha sa Google o Internet ay hindi reliable. Mas maigi pa rin na magtanong o humingi ng tulong sa isang information specialist o librarian at silang mag-process ng mga information needs mo. Okay, at ngayon naman po sa ating pagbabalik dito sa ating episode, makikita natin at aalamin nga natin ano bang meron dito sa dalawang ito na nagbigay sa kanila ng kumbaga lakas ng loob na pasukin ang mundo ng student politics. So, siguro alamin natin ano bang nagtulak sa inyo para pasukin nyo yung mundo ng student politics, kasi hindi lahat ng estudyante po ay merong dream, merong urge na maging student leader. Kasi ako din, naging student leader din ako when I was in college. So, gusto kong malaman sa inyo naman, kasi nung panahon namin, ewan ko kung pareho lang, gusto lang natin magsilbi. Yun lang yun. So, sige, go ahead. Sino bang mauuna sa inyong dalawa? Ayan, Sige. so pangungunahan ko na po ang pagsagot sa katanungan mo, sir. Ang nag-push sa akin talaga sa student government or student politics is that maraming mga oportunidad na dumarating at marami ding mga problema na dumarating. Pero ang talagang nagtulak sa akin ay ang mga nangangailangang mga kapwa estudyante. Bagamat minsan walang mga nakikinig sa kanila. Sabi nga minsan tayo ang boses ng mga kabataan. Tama po kayo dyan, tayo po ang boses. Pero boses nga ba talaga? Kung ang boses lang natin ang ating pairalin at kung wala ang action, doon po tayo madadali. Kaya ang pagiging isang student leader, nung ako ay high school pa lamang, sir, is that talagang nasa mababang posisyon pa lang hanggang sa nakitaan nila ako ng potential na maglingkod sa mataas na posisyon at hindi ako nagdalawang isip na hindi ko tatanggihan yung alok na yon at ko ay gumawa ng isang partido na kung saan yung partido ko ay solido na kung saan ang aming hangarin ay tumulong lamang. Ngunit doon pala sa pagtulong namin, hindi namin inaasahan na may mga darating na mga positive at negative. Na kung saan dun sa positive part naman na yon is that lahat sang-ayon sa aming mga plano, lahat ay suportado sa aming mga plano. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ganun ang magiging mangyari, alam ko na may pagtitiwala sila sa akin. Na kung yung pagtitiwala nila sa akin as isang estudyante at isang leader, ay talagang yon ang magiging isang puntos para sa akin upang sa gayon ay mag-step forward sa aking kinalalagyan. At ganun din sa aking mga kasamahan na talagang suportado sila. At yung negative naman natin is that talagang dudugmuin tayo ng mga problema na yung mga problemang iyon ang siyang
pipigil sa atin. Pero kung magpapadali tayo sa problema, malamang tayo ay hihilain pababa. Pero ang problema sa akin ay yun ang niyayakap ko para umangat. Hindi lang sa isang aangat, kundi aangat ang lahat. Lahat naman ay may solusyon. Okay, so thank you. Ikaw naman, Sir Raymar, no? Ayan. Ano naman nagtulak sa iyo? May tumadyak ba sa iyo o may talagang nag-push, no? Actually, Sir Mike, di ko talaga alam kung bakit ako naging student leader. Pero there's this line talaga na tumatatak sa isipan ko hanggang sa ngayon. Minsan, sinabi sa akin ng aking life coach dito sa Victory Tugigaraw, dito sa Lighthouse. Si Kuya Matthew Tungpalan. Hi, Kuya. Ayun, i-greet ko lang. Sabi niya sa akin during our life coaching, sir, bro, alam mo ba, sometimes the best leaders are those who do not know they are already leaders. Kaya minsan, sir, kapag nag-i-speech ako sa mga webinar, sa mga activities, lagi kong sinasabi iyon. Kasi I am pretty much sure na gaya ko noon ay takot akong punan kung ano yung space sa society. Akala ko nung bata ako, hindi ako leader kasi yun nga sir, una mahirap. Etong mahirap ka lang naman sa lipunan. Sa kangkungan ka lang pinupulot, yun yung sinasabi ng karamihan. Pangalawa, ang akala ko noon sa pagiging leader, dapat may mataas kang katungkulan sa lipunan. Dapat may kaya ka sa buhay. Dapat makapangyarihan ka. And when I was 10, I was 12 years old, ganun siguro, sir. Sobrang hirap kasi ng buhay namin, sir. I grew up in a family na sobrang hirap po. Isang kahit isang tuka. Kaya yung confidence ko talaga ay hindi ganun kalakas, hindi ganun kaangas, hindi mo talaga makikita sa personality ko na magiging leader. Kasi I also experienced being bullied, being belittled, ganun, sir. So, as in talaga, I never expected myself to become a leader. Ganun. Pero, ito nga sir, ng elementary ko, hindi ako nag-join ng SPG, yung tawag natin doon, Student Pupil Government yata yun. Tapos nung high school ako, SSG. Tapos nagulat ako nung college ako, sir. Parang, at that time kasi, may interest na ako sa journalism, andun na yung passion ko. Tapos kumuha ako ng AB ko. And then, parang doon baga nabuhay yung pagiging isang leader. Yung naririnig mo yung hinaing ng bawat mga estudyante, ng mga nasa lipunan na nai-interview namin. So doon nabuhay, sir. Parang doon na-ignite yung passion. So that time, I was inspired to run. Pero actually, sir, yung una appointee pa lang ako noon eh. Okay. Socio-cultural coordinator sa isang org namin, napakababa. And I didn't expect that one day, I'll be one of the senators of CSU. I will be a presidential candidate of CSU for the Student Council. At ngayon, nasa University Student Council na. So, alam mo yun, sir, yung transformation. Siguro yung nag-udyok na talaga sa akin, sir, is yung kahirapan. Okay. Kasi ako nakaka-relate ako sa mga katulad nating mahihirap. I know how it feels not to be heard. I know how it feels to not to speak. And alam mo sir, yung mga tayong nasa laylayan na sinasabi nga ni VP Lenny Robredo, yung mga nasa laylayan, sila talaga yung talagang may compassionate na puso, marunong makinig, marunong makiramdam. Siguro doon ako natuto sir. Yun yung pinanghugutan ko sa kung sino mang leader ako sa ngayon. Okay. So, talaga kasi kahit sino, no? Merong nagpo-push diyan eh sa case ninyo yung kahirapan, sa case ninyo yung call for Duty. call for service at Oo. saka yung call for duty. Pero apart from that kasi yung pupunta na ako sa susunod na tanong natin ano. Sa experience nyo bilang mga student leaders, ano yung sa tingin nyo pinaka-challenging na naranasan ninyo? Na halos kung pwede lang give up na kayo. Meron ba? O so far hindi naman gano'n na kailangan yung give up para ituloy yung pagiging student leader ninyo? Ako sir, unahin ko Grabe sir kung yung mga ganong pagkakataon, napakarami kong naranasan. There was this time that parang sabi ko, parang wag na lang yata ako mag-aral, parang mag-serve na lang ako sa mga tao. Kasi sir, there was this time talaga na hindi ako nakakapag-pass ng mga requirement ko. Hindi ko nagagawa yung mga assignment ko. Instead na nasa loob ako ng classroom, ay nasa labas ako. Ano pinagagawa ko, nasa coverage kasi pinapadala tayo sa ganito para gumawa ng balita. Andun gumagawa ng balita. Kaya nasa community, nag-i-interview kasi may mga extension programs ng CSU, ganun sir. So minsan, naisip ko, wag na lang yata mag-aral.
mag-serve na lang ata ako kasi ito yung parang kailangan ng mga tao. But then, I realized, sir, that I cannot give my service, I cannot truly deserve what our fellow rightly deserves kung wala naman akong napag-aralan, kung hindi ko naman kaya iangat yung sarili ko. Ganon. So, talaga sir, there were these times talaga na parang gusto kong mag-give up kasi natambakan ako ng mga requirement. Pero ito sir, siguro, tip ko sa mga student leader na kagaya ko sa mga nangangarap maging estudyante o student leader, kinakaibigan ko yung mga professor ko sir, and I show to them talaga naman na I am doing something na talaga namang valid yung hindi ko pagkakagawa ng assignment. Kasi may mga nangangailangang tao and I call to their reply. I answer to their reply, should have said. So ayun sir, kaya kaibigan ko yung mga guro ko, tapos chat ko pag uwi ko kahit pagod na. Ay, alam, may assignment ako. Chat ko si ma'am. Hi ma'am, yes, ma'am, di ko nagawa yung ganito. Pwede, bakit? Ma'am, ganito kasi. Tapos mag-send ako ng picture. Tapos alam mo rin, kahit di ka na mag-send ng picture, nakikita naman namin. So, yun lang sir, masaya lang ako na yung mga professors ko, they believe in me even if sometimes talaga parang sumasobra na na ang dami ko hindi nagagawa, but I truly thank them because they support and they believe in me, sir. Okay. So, ikaw Ayan. naman, Sir Harry. Ayan, sir. So, parang nasabi na yata ni Raymar, sir. Pero dadagdagan ko na lang yung nasabi po ni Raymar noon na talagang ang isang student leader ay maraming anggulo na kung saan minsan nandito tayo sa community extension, minsan nandito tayo sa ating schooling, minsan nasa pagsiserve naman tayo in other way. Pero as per my experience po, talagang kailangan mong maging matatag at kailangan mong makapal talaga ang mukha ng student leader. Yun po ang tinatawag namin. If you are that student leader na mahiyain, hindi ka po talagang tunay na student leader. Kasi ang tunay na student leader po ay talagang makapal ang mukha. Talagang isusubsob mo yung mukha mo talaga sa harapan ng lahat. Na kung saan, kulang na lang na kailangan mong lunukin lahat para lang makatawid. Talagang yung part ng bilang student leader, sir, is that ang hirap talaga na pagsabay-sabayin. Ngunit masasabi ko lang sa mga naghahangad na maging student leader na wag mong isipin ang mga bagay-bagay na wala pa sa harapan mo. Isipin mo at gawin mo kung ano yung kaya mong gawin. At kung talagang wala kang patutunguhan, just embrace yourself na sabihin mo, makakaya ko to, makakaya ko to. Parang kung sa tingin mo ay wala kang karamay, talagang yung sarili mo, kailangan mo lang yakapin. Kasi ikaw lang makakatulong sa sarili mo kasi alam naman natin na bawat isa sa atin minsan nahiya mag-share ganyan ng ating mga problema. Pero laking pasasalamat po sa mga talagang suportadong mga teachers dyan na kahit gusto mo pa rin ituloy yung mga requirements mo, sila na mismo ang pipigil sa'yo na wag mo nang gawin at naiintindihan ka namin. So parang ang utang na loob po namin yan para sa inyo po kasi kung hindi dahil po sa inyong mga konsiderasyon ay hindi po kami narito ngayon. At isa kayo po sa parte ng aming buhay, ng aming successor, at kayo din po ang nagbigay sa amin ng lakas at tiwala sa aming sarili. So, mahirap po talagang maging isang student leader, pero hanggat kaya, kailangan nating magpursigi at gawin ang ating mga makakaya. Oo. So, ibig sabihin, based doon sa experience at sinishare nyo, to be a student leader, you at least know how to balance. Yes, sir. Yes, sir. Balance your studies, your responsibilities as student leader, yung responsibility mo din sa sarili mo. Kasi minsan, ito po just to share, maraming student leader, makakalimutan nila yung sarili nila. Tama. Huwag niyo pong kakalimutan because the very foundation of being a leader is ourselves. Hindi sa ibang tao. Kasi just to share pa rin, kasi I've been a student leader. I was the former president of USL, Student Council, Minsan nakakalimutan natin 'yon na ang akala natin when we serve people at nakikita natin silang masaya, okay na. Pero hindi pala 'yon. Ang unang-una mong pasasayahin, sarili mo muna para mag-graduate ito sa iba. No? Tama, sir. So, ganun yung siguro advice ko din sa mga gustong maging leader later on. Okay, so susunod na tanong.
ano naman yung mga nagawa nyo na sa tingin yung worth emulating sa iba nating mga student leaders? Ayan, sir. Sige. So, ako naman ang mauna. Yeah, Ayan, sige, sir. go ahead. Ayan. So, ako po, ang nagawa ko ng malaki is that maraming mga estudyante talaga sa atin na maraming nangangailangan ngayon. Pero ako po kasi yung tao na hanggat meron ako, ibibigay ko. At hindi ko naman sasayangin yun kasi alam ko naman, sir, na kahit konting halaga kung galing sa puso mismo ay talagang ang kaligayahan na maibibigay mo ay ibang-iba na kung saan yung tinatawag natin na genuine happiness na masaya tayo kung may marami na tayong matutulungan at yun ay napakalaking bagay na iangat natin yung taong nangangailangan hanggang sila mismo ay babalik sa iyo at magpapasalamat. At sila din mismo yung kusang tutulong sa iyo at tutulong sa iba upang ikalap ang mga magandang balita na kung saan ang mga gawain natin ay talagang sinasabi nila na nagre-reflect pa rin sa atin. At ang tingin kong talagang pinakamagandang nagawa ko is that yung pagtulong ng walang commitment at walang hinihinging kapalit, sir. Yun po. Okay. Raymar, ito naman. Parang na habang sumasagot si Ari, nakikinig ako kasi parang feel ko lang ito yung isa sa mga most striking questions I've ever heard. Kasi kapag sinasabi natin accomplishment, sir, diyan tayo nadadali lahat. Yeah. Kaya ngayon, sir, hindi na ako masyado nagpo-focus sa accomplishment. Sorry, sir, but I'd like to say na fulfillment na lang. Okay. Sa dinami-dami ng nagawa mo, sa dinami-dami ng nasabi mong accomplishment, may na-accomplish ka, may natapos ka, pero ang tanong, masaya ka ba? Yung fulfillment, yun kasi yung pinaka-importante. Kaya minsan, yung mga ginagawa natin ay para sa iba, sinasabi natin. Pero kapag umuwi tayo, kasi may mga personal needs din kasi tayo, sir. Minsan parang naghahanap din tayo ng ibang tao to serve us. Mhm. Ganun kasi syempre, sa hinaba-haba ng panahon, we invested our time, our efforts sa mga tao. Hindi natin ito in-invest sa ating sarili. Pag umuwi na tayo, pagod na pagod tayo, sir. Yeah. Kahit naman ang dami mo accomplishment, kung wala yung fulfillment, di ba, parang napaka-useless. So siguro, sasabihin ko yung fulfillment na kahit maliliit yung mga nagagawa, minsan, at least masaya. Andun yung satisfaction, andun yung smile every morning that you wake up na, ay, may tutulungan ako kahit 1 kilo lang na bigas o kaya 5 kilos na bigas yung ibibigay ko kay ate. Masaya ako doon, sir. Yun kasi yung pinaka-importante sa akin, sir. So, clarifying ko lang, baka siguro may mga maka-misinterpret kasi noon, lalo na last year at magpahanggang ngayon naman, I always post sa social media. Pero kasi, sir, yun kasi, baka ma-misinterpret ng ibang tao na sabi nila nag-dwell ako sa accomplishment, sa achievements. Siguro nung una, sir, na pagpasok ko sa student leadership at saka sa service sa community, ang tingin ko talaga sa leadership, one of the greatest fruits na matatamasa mo ay yung success, yung achievement, at saka yung pagkilala, yung papuri. Pero as days go by, as I immerse myself in the community, hindi pala iyon yung totoong kahulugan ng leadership. Yun nga yung fulfillment dahil nakakatulong ka. Kaya siguro noon nagfo-focus ako sa achievement, sa mga accomplishment. But now that I have truly understand what leadership means, yung sa fulfillment na talaga, sir. Nagpo-post ako, pero I want to inspire kasi nga nasa communication ako. Gusto ko namang gamitin yung komunikasyon para makatulong, para mag-inspire, sir. So that is the purpose why I post. Sometimes may accomplishment, sometimes yung pagtulong ko. Ganun, sir. Okay. So, yan. Very well said. Makikita po natin yung eagerness ng dalawa nating bisita. No? Si Sir Harry, ang sabi niya, yung pagtulong ng walang kapalit. Si Sir Raymar naman, ang sabi niya, yung fulfillment sa sarili. Now, looking at it, isa lang ito sa mga characteristic na kailangan ng isang student leader. So sa ating pagbabalik, titignan naman natin po yung ano naman ang masasabi nila. Okay, from student politics
dadako tayo sa ibang mundo ng politika. At tingnan natin ano naman kaya ang masasabi nitong dalawa nating panauhin sa mga issues and concerns ng ating lipunan. Magbabalik po kami, antabayanan nyo lang. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov Mamba. Iwasang magbabad sa gadgets. Pagpahingain ng inyong mata upang hindi ito masira. Huwag isabay o ubusin ang oras sa paglalaro ng online games upang mas makapag-focus sa iyong pag-aaral at magawa ang iyong assignment. Ngayon po, nagbabalik tayo dito po sa ating talakayan at tuloy na natin yung mga tanong, no? Yung mga huling 3 tanong na sasagutin po nitong dalawa nating magigiting at matatalas ang isip na mga bisita. Bilang mga student leaders, no? Alam naman natin ano nangyayari, malapit na eleksyon. So, sa tingin ninyo, dahil sinabi mo nga kanina, Aggaw ng Cagayan din celebration ngayong week na ito, ano? Sa tingin mo, ano ang kinabukasang nakikita ninyo? Unang-una, sa ating lalawigan ng Cagayan. Pangalawa, sa bansa nating Pilipinas. Ari. Ayan. So, mukhang madugo ang laban natin ngayon, sir, no? So, bilang isang citizen ng ating bansa at tubong Cagayano, nakikita ko po sa ating lalawigan ng Cagayan na marami pong mga progresong mga nagaganap. At dahil po doon, ang mga Cagayano po ay kinagagalak ang mga progresibong mga pangyayari sa ating lalawigan. Ngunit may mga bagay talagang mga akusasyon na talagang hindi malulusutan. Tulad nga din sa mga student leader na talagang may mga dumarating talaga na mga problema na biglang susulpot na hindi mo inaasahan. Na kung saan yung mga pagkikritiko sa ating mga politika. Ngunit yung mga kritikong iyon ay pwede nating gawing basehan ng ating pagiging isang mabuti, or pwede nating yakapin yun as one of our instrument to improve what is our endeavor, or pwede nating magamit ito kung ano pa yung mga pwede nating idagdag at mga pwede nating tanggalin. At alam ko sa mga kababayan natin na maraming mga akusasyon dyan na kung saan talagang binabatikos mula taas hanggang sa baba. Pero masasabi ko lang po, ang Cagayan po ay isang napakagandang lugar na kung saan hindi mo mapapansin na, ito na pala ang Cagayan. Cagayan at its best, na kung saan, lalo na sa ating mga tourist spot na maraming nade-develop at maraming mga nai-innovate ng ating mga kababayan na siyang nagpapaangat sa ating lalawigan ng Cagayan. Ngunit sa ating bansa, masasabi ko na ang ating bansa ay maraming mga kinakaharap nga, lalo na ngayon at nasa pandemya tayo. Nakailang mga quarantine status na tayo, nakailang transition na tayo. Ngunit ang mga pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino ay talagang ramdam natin kasi inuuna natin ang ating mga kapakanan. At tulad ngayon, sabi ko na napakaraming mga transition na kung nasa malaking lugar sana tayo or nasakop tayo ng isang malaking problema, may talagang maliit na mabuting bagay na papasok at yun ay biglang mawawala. Na kung saan yung mga ginawa natin at ginawa namin na mga tulad na lamang po ng community pantry na kung saan na alam ko na maraming naglunsad sa ating lungsod or sa ating bayan, na talagang yung taong naglunsad noon ay talagang yung kanyang pag-iisip ay talagang pangbayanihan ang Pilipino. Hindi nawawala sa atin ang pagtulong sa bawat isa na talagang buhay sa puso ng mamamayang Pilipino. Okay? Actually, sir, talagang parang maubos na lang sasabihin kasi yun nga, sinagot ni Harry. Pero parang nawala sa isip ko yung question kasi nakikinig ako. Oo. Paulit yung tanong. Yun lang yung gusto kong Hindi, sabihin, paulit yung tanong. ano sa tingin nyo yung anong kinabukasan ng nakikita nyo
para sa ating lalawigan ng Cagayan at yung ating bansang Pilipinas? Okay. Kinabukasan pala ng ating lalawigan at ng ating bansang Pilipinas. Ayan. Cagayan. Actually, guys, ito. Siguro marami ding nakakaalam, hindi talaga ako tubong Cagayan, but my parents ay taga Cagayan. Yung papa ko sa Ballesteros, yung mama ko sa Abulug. So talagang Cagayano na din ako at yung puso ko nandito na sa Cagayan. I was born in Apayao. So, ayun siguro dito sa Cagayan, it's good na yung ating government through our governor, Honorable Manuel N. Mamba, he is against corruption. Okay, let us talk about corruption. Sir, di ba, ito kasi yung pinaka-main na problem ng ating bansa. Hindi ito malutas-lutas kahit pinagdadasalan natin na sana yung mga susunod na Pangulo, wala ng corruption. But we can never say or we can never tell na hindi mawawala ang corruption sa government. Kasi isa yan yung sa mga challenges na talagang pagdaanan ng ating mga politiko. And like what I was saying, it's good and it's a good news na ang ating pong butihing gobernador ay anti o against po siya sa corruption. Kasi kapag sinabi natin corruption, grabe, ang daming malulugmok sa kahirapan. Dahil sa corruption, ang daming mahirap. Dahil maraming mahirap, ang daming krimen. Dahil ang daming krimen, iba yung imahe natin, hindi lang dito sa Asia. Sa ibang bansa, ngayon nga, yung ICC, grabe, binabatikos tayo kasi ang daming mga akusasyon. Let us move forward. Ayan. I pray for Cagayan talaga na mag-thrive pa ng mag-thrive. Yung ating mga leader dapat talaga ay tayong mga Cagayano yung inuuna. Doon nakikita naman natin yon. But there were times kasi na parang nakukulangan tayo. At sana sa mga susunod na taon, sa mga susunod na henerasyon, andun na yung fulfillment na talagang nakikita natin tayo yung inuuna kasi we admit it or not. Minsan talaga hindi tayo nasasapatan, hindi tayo nagiging kontento sa mga performance ng ating mga leaders. So let us move forward naman sir sa ating bansa. Ito yung pinakaseryoso. I pray for our country, sir, to have leaders who have truly mastered and practiced and experienced what leadership truly means. Kasi ito yung pinakamahirap, sir. Ang dami nating mga politiko na hindi naman talaga naiintindihan kung anong ibig sabihin ng pagbibigay serbisyo, kung anong ibig sabihin ng paglilid. Ang sigurong alam nila, dahil siguro mayaman sila, they are appointed or they were appointed, popular sila, kaya marami silang boto, kaya hindi na ganun kahirap-hirap na manalo sila, sir, at maluklok sa posisyon. But I pray for this country, Sir Mike at Harry, na magkaroon tayo ng mga leader na, yun nga, nasabi ko kanina, they have mastered what leadership truly means. And most especially, sir, nasa kanila yung value of leadership, integrity, honor, and excellence. Because unfortunately po, mga kaibigan, ito po yung nawawala sa atin yun, hindi lang sa ating mga kabataan, lalo na po sa ating mga leader. Nawawala yung integridad, nawawala yung excellence, yung consistency. They have lost the real essence of value, honor. Minsan yung mga kapulisan natin, sila yung bumabaril, sila yung mga pumapatay, na instead sila sana yung nagiging sandigan natin. Kaya minsan pag nakakita tayo ng pulis, natatakot tayo. Sinong magiging sandigan natin? Kung itong mga inaasahan natin na mga lider, na mga naglilingkod sa atin, ay sila naman ating kinakatakutan. Kaya yun sir, I really pray for our nation to have leaders with these values, with these characteristics, because only then, we can serve our nation when we have met all this. At isa pa sir, talaga gusto ko magkaroon ng transformation sa ating bansa. Para yun nga sir, ang pinaka-focus nga ng leadership, ng public administration, ng service, ay yung tao. At gusto ko, sir, makita ko, pinag-pray ko na maraming taong nag-grow, ang nakaka-experience ng development, ng changes. Kasi yun yung gusto nilang makita, sir. Yun yung gusto nating makita. At from the past administration, siguro, napakaraming mga bumabatikos. May mga sumasalungat sa gobyerno. Andyan yung mga makakaliwang grupo o yung mga militanteng grupo because they have never experienced what transformation, what changes mean, what development really means. Hindi nila naranasan iyon sa kabila o sa mga past administration natin kaya kinakalaban nila ang gobyerno. At siguro kapag wala yung mga ito, yung mga anti-government, siguro kapag sinusupport lang natin yung government, sir, siguro ang ganda siguro ng kalakaran sa ating bansa. Yun tama. Una, no?
linawin natin yung mga issues no, Oo. na nabanggit ninyo. First, siguro hindi naman tayo Yes, sir. i-generalize natin ano kasi may pulis din naman na tumutulong. Diba? Yes, sir. May mga politiko rin namang sincere. Opo. So I understand kung saan kayo nanggagaling because most of the news na nababasa natin at naririnig natin, sometimes ine-emphasize itong mga ito. And it created an image sa ating mga kabataan na ganito tayo. But on the other hand, siguro ito yung sinasabi nilang silver lining along all of this. Yes. no? Yes, sir. Ang tanong ko sa inyo ngayon, may pag-asa pa ba Pilipinas? Oo, hindi. Oh, sir. May pag-asa, sir. Ang Cagayan, may pag-asa pa ba? Meron. May pag-asa ang Cagayan. So, di ba? Lahat tayo, no? Because sabi nga, yung change gusto nating magsimula sa mga politiko. But it should always start from us. From us. From the Sa atin. community. Yes. Andyan kayo mga student leaders. Andito kami ng mga government employees. So, lahat yan nagsasanim pwersa. Kailangan magsanim pwersa. And I know kung saan kayo nanggagaling. No? At ito ang maganda because this is a way by which you can share, you can pour your sentiments at iparinig sa ating mga kababayan. Lahat, alam ko, maraming nanonood po sa atin ngayon. Ano? So, lahat po, this is an eye-opener to all of us. No? May kanya-kanya tayong mga paniniwala, may kanya-kanya tayong pinaninindigan. But along the way, at the end of the day, we have to think, tayo ay isang Cagayano, tayo ay isang Pilipino. Di ba? Okay, so much with that. Pupunta na tayo doon sa ating next question. Ano? Ito, parang nasabi nyo na eh. Ano bang mensahe nyo sa mga leader natin at mga magiging leader pa? In a short, in one sentence siguro. Opo. Siguro sa akin naman, pero oo nga pala, gusto ko lang linawin na I don't generalize po yung mga sinabi kanina kasi ang dami naman talagang natitirang mga sobrang babait ng mga kapulisan natin ng mga leader. At ako po mismo talaga gusto ko maging pulis, gusto ko maging sundalo kasi grabe po yung puso ko sa serbisyo publiko at gusto ko pong binubuhos yung lakas ko. Kaya siguro naisip ko, kung walang kapalaran sa media industry, magpupulis ako, magsusundalo ako, sabi ko, sir. Yeah. But anyways, moving forward sa ating susunod na katanungan, siguro ang mensahe ko po sa ating mga leader ay lagi naman na po nating naririnig na gawin po natin ang ating mga makakaya, ang ating responsibilidad. Pero beyond that po siguro ay yung puso, siguro yung compassion po. Kasi yun po talaga yung, lalo na po ngayong panahon ng pandemya, napakarami pong mga kababayan, hindi lang mga estudyante, mga nasa marginalized po na sector, ayun, yung compassion po yung kailangan nila, yung pag-aaruga, yung they feel safe, they feel comfortable, na kahit wala na pong pag-asa minsan, kapag nakikita po nila tayo, nagkakaroon ng smile, andun yung shine and shimmering splendid kung natin Yeah. naroon sila. Okay. Siguro i-redirect ko kayo with this question. No? Kung halimbawa andyan lahat, nakaharap sa inyo lahat ng leader ng bansa, mula presidente hanggang barangay captain, ano ang mensahe nyo sa kanila? Siguro, puntiryahin ko na si President. Siguro yun lang, good job. Okay. Yun lang po ang tanging ibibigay kong message kay President. Maybe that might be one word, but that really means a lot kung magdidig deeper ka po. Good job po sa ating President. Hindi po madaling maging President at patapos na po yung 6 na taon na yun at ang dami pong accomplishment do. Ang daming nambabash, ganun. But still, good job po. Good job. Okay. Harry. Ayan, so kung sa kanya ay good job, sa akin po ay ito po. Ko po ay sasaludo sa inyo, sa inyong lubos na pagseserbisyo na kung saan alam po natin sa lahat ng mga politiko, kung kayo po ay nasa harapan ko ngayon, talagang alam ko po kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo. Kaya saludo po ako sa inyo. Kasi kahit sino man sa inyo ay talagang kung maari hindi na kayo matutulog. Kung maari gusto niyang ibigay lahat ng mga gusto niyang ibigay kabutihan. Pero ang masasabi ko lang po ay tayo ay magkaisa at laging paigtingin ang mabuting puso. Yan. Okay. Bago tayo pumunta sa pinakahuling tanong, no?
In fact, hindi siya tanong eh. It's a statement na bubuuin ninyo. Fast talk muna tayo. Ayun. Yan. Ayan. Fast talk lang. Tito Boy, ikaw ba yan? Ay, hindi ako si Tito Boy. Si Tito Mike. Tito Mike. Oo, hindi. Kung meron kayong tatlong katangian ng isang leader na dapat magkaroon yung mga susunod na mga leaders natin, whether student leader or yung mga political leaders natin, ano yung tatlong characteristic na yon na na kailangan meron sila? O sinong mauuna sa inyo? Ayan. So, pangungunahan ko na. Pangunahan mo na, Ayan. partner. So, ang tatlong ito po ay na makikita natin sa isang student leader or sa ating mga leaders of our nation is that we must forward looking. Kasi kung tayo po ay isang student leader or isang leader, tayo po ay yung ating hangarin ay talagang patungo, may patutunguhan. Let's move forward. Kasi kung talagang sincere ang ating paglingkod ay talagang dediretso tayo. Pangalawa po ay ang yakap natin sa ating tungkulin or acceptance. Kasi kung papasok dito, lalabas doon, wala pong mangyayari. Kaya kailangan po nating tanggapin na tayo po ay may pagkakamali, tayo po ay may mabuting magagawa, at tayo po ay kailangan po nating tanggapin na hindi po tayo perpekto, pero tanggapin natin kung sino at ano ang ating makakaya. At pangatlo po ay it sees the big picture, na kung saan ito po ay it sees the big picture kung saan makikita natin it's our dream. Ito ang ating kailangan gawin at ating gagawin, na may pangarap tayo para sa hindi lamang sa sarili natin, pero may pangarap tayo para sa lahat, na kung saan yung pangarap natin na iyon ay ating bubuuin sa pamamagitan ng ating pagsama-sama at pagmamahalan. Kasi kung walang pagmamahalan, malamang wala tayong maibibigay or maidudulot na maganda sa ating kapwa. Okay? Ako naman sir, no, actually napakaraming mga katangian talaga na kailangang taglayin ng ating mga leader, hindi lang tayong mga kabatang leader, kundi siyempre lalo na yung mga namumuno ngayon sa ating pamahalaan. Siguro ang pinakauna sir is, kung katangian din lang, dapat passionate. Pangalawa, compassionate. Dahil para sa akin sir, dapat laging nagkakasama ang passion and compassion. Kaya passionate, compassionate, at pangatlo po, inclusive. Dapat nararamdaman ng lahat na kasali sila sa lahat ng mga plano, sa lahat ng mga gustong gawin natin para sa komunidad, para sa bayan. Okay, thank you. Pang Miss Universe talaga yung mga sagot nila, no? Bago po tayo magtapos, gusto kong pasalamatan kayong dalawa, no, sa pagpunta nyo dito, and of course, sa mga nanonood po, sana marami po kayong natutunan. At sa huling bahagi ng ating pong talakayan ngayon sa buhay ng isang student leader, gusto kong tanungin, no? Hindi tanungin, gusto kong kumpletuhin ninyo itong mga katagang ito. Una, sisimulan kong blank. Then pangalawa, ipagpapatuloy kong blank. Pangatlo, ititigil ko na ang blank. Okay? So, ibig sabihin, anong sisimulan mo? Pangalawa, anong ipagpapatuloy mo? Pangatlo, anong ititigil mo? Sinong mauuna sa inyo? Ayan, ikaw na, aking partner Raymar. Sisimulan kong magbago, sir. Magbago. Oo. Kailangan ko pa ba ipaliwanag yun? Hindi naman na. Kasi, For Kahit- better. sorry? For better, hindi for worse. Oo. Magbago tungo sa pagbabago. Okay. Tungo sa ikabubuti ng lahat. Yes. Pangalawa, ano na yung pangalawa? Ipagpapatuloy mong ano? Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagbabago patungo sa ikabubuti ng lahat. At ititigil mo na ang ano? Anong Ano ba ititigil mo kailangan ngayon? Anong ititigil mo? Siguro, ititigil ko ang pagbibingi-bingihan at pagdudunong-dunungan, sir. Kasi kapag nagbibingi-bingihan ka, hindi mo maiintindihan yung mga bagay, hindi mo makikita yung mga concern o yung mga issue o yung mga pangyayari sa lipunan sa iba't ibang mga anggulo. Kapag ayaw mong papasukin dito, sir, ayaw mong pakinggan. At kapag nagdudunong-dunungan ka naman, minsan tayong may student leader, sir, talaga dito napagkakamalan na nagdudunong-dunungan tayo kasi At nagyayabang. Oo, sir, nagyayabang. Kasi andun yung, parang napakakuan pa lang yung puso, sir, parang bago Yes. pa lang. Kaya
naglalagablab kumbaga, kaya ang dami naming nasasabi, ang dami naming nagagawa. Minsan sila nagdudunong-dunungan tong bata na parang ganun. Minsan ganun po kasi yung mga connotation. Pero siguro yun nga, yung pagdudunong-dunungan, kailangan kong itigil. Kasi ang dami pang mga karanasan ang kailangan kong maranasan, ang dami pang mga bagay ang kailangan kong malaman, at ang dami pa pong mga aral, sir, ang kailangan kong matutunan. Okay. Ayan. Oh, Harry. Kung ikaw naman, sisimulan mong magbago. Ayan. Hindi Ako ka na naman po ay magbabago. sisimulan kong, kasi ito ay nagawa na natin nandito na tayo. Pero kailangan nating magsimula sa yugto. Kaya sisimulan kong maging isang makatang mamamayan at mananatili akong magseserbisyo sa ikabubuti at yung panghuli natin, sir? Ipagpapatuloy mo. Ipagpapatuloy. Oo. Ayan. Ano ipagpapatuloy mo? Ipagpapatuloy ko ang ating mabuting adhikain para sa ating mga mamamayan at para sa ating kapakanan at aking Itigil. ititigil ang Ano itigil ang partner? ito na mahirap kasing itigil pero kailangan nating itigil ang pagkritiko ng bawat isa sa atin. Kasi alam naman natin na bawat isa sa atin ay may kakayahan at bawat isa sa atin ay may hangarin na kung saan ang ating hangarin ang siyang magdadala sa atin sa ating mabuting landas. Okay, with that, maraming salamat sa inyong dalawa. No? It was a very nice conversation. It was a very informative and, kumbaga, malalim na diskusyon, no? Doon sa bilang isang pagiging student leader. So, sa mga nanonood po, nakita ninyo anong klaseng mga student leaders tayo meron, anong kanilang mga adhikain. Minsan may mga commonalities silang nakikita natin, minsan may mga differences, pero at the end of the day, lahat ng ito ay ingredient ng isang bansang malaya, isang bansang nag-iisip, at isang bansang, alam mo yon, looking forward sa development na mangyayari in the future. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Sana po may natutunan po tayo sa umagang ito. At abangan po ninyo ang aming susunod na episode sa susunod pong mga araw. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.